What's best in your life, people, in foreigner, Asian, FW? Kung ako sa inyo, people, talk to the president, ituloy nyo ng World War III para yung mga taong nag-abandon sa inyo, nagnakaw ng luko, mamatay sila lahat. You know, this is OFW today is viral the video. Nagpaaral siya ng mga anak, nawala na siya ng pera during pandemic, di siya nagkatrabaho, hindi siya nakabalik sa abroad, ngayon ginawa na siyang basura at tinapon na siya. Yung mga taong ganyan, nabubuhay yan sa earth for serving of deserved o criminal or whatever the successful. Kasi alam nila na matanda na, wala nang silbi, mabaho na, etc. or devastated. Kung alam nyo ang mga, dahil ako pagtanda ko din, ganyan din ang mangyayari sa akin, lalo ngayon. I have to fight and what happened to the Philippines since US na hindi sa akin binibigyan ng pera, ganun din ang mangyayari sa akin. Magiging puluwi, manglilimos. Kaya kumikita pa ako ng sweldo ko ngayon, nagtatabi ako ng pera kahit paunti-unti. At least, pag ako nag-edad ng 40, 50, 60, ay ano na lang ako ng pwesto na magtinda-tinda na lang ako ng kung ano-ano para sa buhay ko. Diba? Kailangan natin paghandaan because I believe to the Christ in your rich life and our this miracle world. Yung mayaman nagiging mahirap, ang mahirap ay nagiging mayaman. Is totally defect battle to about this. You know, kung hindi mangyari ang World War III na yan, mangyayari talaga sa atin yan kasi lahat tayo papunta sa kamatayan at lahat tayo papunta sa katandaan. Kaya habang maaga pa, 20 years old, you're working, kumikita na nga milyon-milyon, itago mo, i-invest mo sa bank. Pag hindi ka naman sigurado sa bangko kasi hinihiram ng gobyerno at ninanakaw at hindi binabalik, ang mga bangko talaga nagnanakaw. Sino pa ba magnanakaw dyan? Sila naman may hawak ng mga apps sa word equipment code. Walang sisihan dahil lang ang totoo. Know and regret about that. Kung mayroon kayong mga bunker o sarili kong bolt, bangko sa sarili nyo bahay o may mansion kayo, maghukay kayo ng isang basement sa ilalim or underground, doon yung ilagay yung cash money nyo, whatever the gold. Kumbaga, oo nga, hindi naman masama mag-ipon at magtago. Kumbaga, ready lang tayo for disaster for the end of the war or whatever the rule. Diba? Handa ka, kung mamamatay ka, may gagamitin sa panlibing. Kasi iba niya pag walang panlibing, tinatapon na lang kung saan. Just ngayon, this is capacity to the world. Out here, nag-i-eval yung economy to properties the world. Ang lupa ngayon, dati napakamura. Ngayon, milyon-milyon ang price. Paano yung uban mo, hindi na iitim yan kasi puti na talaga yung forever. Old living and you're saving for younger. And that's going to the oldest life. Ha, totoo ang sinasabi ko, habang maaga pa, paghandaan nyo ng sarili nyo. Kasi lahat tayo doon papunta doon. Sinasabi sa Bible, to the serving for your younger and kids in the world and guidance for family. Mahalin ang pamilya. Totoo yun. For you're out of the family and the evil attack you and destroy your family around in your personal life. And that's your this. Minsan kasi, tayo mga mahirap, sobra nating sipag magtrabaho, magpayaman, nakakalimutan natin mag-gospel. Kailangan natin nauuna ang Diyos sa ating mga gawain para may protection tayo dyan. Kasi itong woman na to, siguro all busy siya, di ba, for our life. Lahat binigay sa mga anak niya. Wala na siyang pananampalataya, kaya ganyan ang nangyari sa buhay niya. Destroyed. Kaya for serving, kailangan natin mag-serve. Hindi yung puro paglilingkuran natin si Satanas para payamanin tayo, bigyan tayo ng pera ng gobyerno, ng mga puri na mayayaman dahil tayo mga maid, kasambahay, tayo ay alila at nagsisilbihan natin mayayaman ng mga elegante na mga something evil, something mayaman na mahirap makapasok sa karan ng Diyos. Yung for very disgusting. Ako, kahit hindi ako mag-ipon, I don't know about the money. Pero natatakot din ako because tao din ako, kagaya nyo, na hindi ako handa for destroyed life, whatever, in this world. Lalo ngayon, lalo ako ay maarte. Maarte ako sa sarili. Kaya, for my pride, kailangan ko idan ang aking self about the money. Magtabi kung hanggat may itatabi. Thank you.
Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Sige, makikita ka lang dyan. Hoy! Kasi wala na akong maibigay. Kung ano-anong lahat ng pamangking ko, puro mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Po si Cleotilde Francisco, 53 years old. Single mother po ako. 30 years po ako sa abroad. 3 years na po akong nasa Pilipinas. 30 years po akong nagpakakuba sa abroad. Pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin. Nananakit na po. Tapos kung ano-anong salita ang maririnig mo. Pati yung anak ko, inano nila yan, yung binrainwash nila na wala akong kwentang ina, na kung ano-anong paninira ang sinasabi sa akin. Etong bahay po na to, naipundar ko to. Akong nagbayad ng lupa, pati yung bahay. Etong akong nagpagawa. Ang hinihingi ko lang ho, etong second floor. Second floor lang para yung 2 kwarto, mapaupahan ko. Meron akong pera para pambili ng pagkain. Dahil hindi naman ho ako umasa sa kanila. Ang sabi ng anak ko, pokpok daw ako sa Singapore. Tapos yung sira na daw ulo ko. Kasi nga, yung gusto ko lang ho na yung magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan, etong 2 pinto na 1,500 lang ang upa. Lahat ho ng ginagawa yung mga aso. Ewan ko ba, kahit hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kahit nanay ko, tinatanong ko, bakit galit na galit sila sa akin? Kasi wala na akong maibigay. Kung ano-anong lahat ng pamangking ko, puro mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig.
utos daw ng mga kapatid ko kasi hindi daw ako nagbabayad ng tubig. Marami pa po. Alam nyo, isa lang ho ang ang pinagpapasalamat ko din sa pag-abroad ko. Nagkaroon ako ng napakabait na amo na hanggang ngayon hindi ako pinabayaan. Hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Gustong-gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Akong nagpundar ng bahay na to. Wala ho akong alam kung ano. Yun lang ho, yung buhat nung wala na akong may ibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum, culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT dun. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Siyempre, paano ko siya mapapalaki? Nagtatrabaho ako. Yun ho kasi ang turo sa kanya, wala akong kwentang ina. Ang gusto ko lang naman ho, yung etong sa second floor. At saka alam niyo sa totoo lang, hindi naman na ho ako interesado dito eh. Paalis na ako talaga. Ang ayoko lang ho, yung nananakit sila. Nakita niyo naman ho yung video, di ba? Huwag mong pakialaman, hindi sa'yo yan! Akin na, akin na. Hindi sa'yo yan, huwag mong pakialaman! Akin na. Bakit mo kukunin? Yung mga anak niya, napakababastos habang nandun siya nanonood. Tsaka sila, namihasa ng nananakit. Kasi yung nanay din ho niyan, meron din ho akong blatter dyan na binugbog din ako niyan kasama ng anak ko. Pinagtulungan ako ng mag-iina na yan. Yung yung tatratuhin nila ako ng tama, yung kahit wala na akong mabigay, yung hindi naman ako nanghihingi sa kanila eh. Nagtatrabaho ko. Buhat nung dumating ako dito, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Hindi ako nanghingi kahit kanino sa kanila. Gusto ko lang malaman bakit galit na galit sila sa akin. At saka meron ho akong para sa mga katulad kong OFW. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ako na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Para sa anak ko, sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo. Sana hindi rin gawin ng magiging anak mo yung ginawa mo sa akin. Sa mga kapatid ko, sana gumanda ang buhay nyo. At dyan sa mga pamangking ko, yung mga ugali nyo, baguhin nyo. Hindi yung napakasasama ng ugali nyo. Alam mo kung anong sabi ng nanay nila? Hindi bali daw manakit ang anak nila, wag lang sasaktan. Tama ba yun? At saka yung yung napakabastos, grabe. Mga private pa nag-aaral yung mga